What's up YouTube? Genie here, back at it again and welcome back to the channel guys. So, in this video, wala muna tayong re-reviewing specific na project or mga play to earn. Ang gagawin natin ngayon, tignan muna natin, temp check ang gagawin natin. Tignan natin ang price ng Bitcoin, tignan natin ang price ng Ethereum, tignan natin yung mga iba-ibang mga play to earn games. Ano yung mga top 50 na play to earn games ngayon. And, tignan natin kasi parang, alam mo yun, feeling ko kumukonti na rin yung mga gumagawa ng contents about sa crypto, kumukonti na din yung mga taong nanonood about sa crypto kasi parang medyo for the past few days, few weeks, few months, medyo puro negative ang naririnig natin. Kasi nga ganun talaga. I mean, may ups, may downs. It happened before. Tingnan natin kung ano yung state ngayon. And sana naman yung portfolio ninyo hindi ganun kadugo. Yung sa akin, medyo talagang pulang-pula. Okay? So, if you're new to my channel, guys, please do consider subscribing. Click that bell para lagi din kayong updated pag nag-upload tayo ng mga bagong reviews, mga play to earn in general. Okay? Okay, guys. So, simulan natin doon sa mga tokens na yung mga mother tokens na tinatawag nila, yung mga blue chips. Like yan, si Bitcoin. Yan, alam naman natin, para dun sa mga yung mga medyo seasoned na or hindi man seasoned pero kahit papano nag-crypto trading na for the past couple of months or couple of weeks, you know for a fact na pag bumagsak ang Bitcoin, sumusunod yung iba. Okay? So, nung mga nakaraan, ayan, bumagsak. Makita ninyo, 24 something siya and then bumagsak. 20. Then, bumagsak pa yan, guys. Ayan, dangerously low. Ang speculations ng iba guys, based sa research ko din, is babagsak daw siya pa na hanggang mga 14,000 or so. Those are just speculations, okay? Hindi automatic na yung forecast na yon is mangyayari, pero it's just, something to ponder on. Kumbaga pag-isip-isipan din ninyo, yung, lalo na kung kayo nagtitrade din, kailan kayo papasok. Speculative ang crypto para sa akin Pero sa mga iba, yung mga bibili lang and then just hodl, kumbaga hawakan lang nila yan hanggang sa tumaas. Yun yung ginagawa. Pero ako kasi, majority of the time nagsascalp ako, buy low, sell high, buy low, sell high. And then, ayan, meron akong Bitcoin and bigyan ko kayo ng hindi tip. Pero yung ginagawa ko, yung strategy ko na ginagawa ng mga nakaraan. And again guys, I'm not a professional trader. I'm not, this is not financial advice. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung ginagawa ko. Okay? So sa Ethereum, ayan, makita ninyo guys, Ethereum. Diba? Ethereum to USDT, meron yan. Ngayon, makikita ninyo dyan yung percentage niya, bababa, ganyan. Tingnan ninyo yung Ethereum to Bitcoin. Meron din yan. Minsan kasi, mas mataas si Ethereum ng like 5 or more than 5% kesa sa Bitcoin. So, ang ginagawa ko, yung Ethereum na mga tokens ko, pinambibili ko ng Bitcoin. Diba? Kasi ibig sabihin, mas marami kang makukuha na Bitcoin kung mas mataas yung Ethereum mo. Ganun yung gimmick niya. So, pinapaikot ko lang. Ngayon naman, katulad niyan, si Bitcoin is higher than Ethereum. Pwede ko pagdesisyonan anong next move ko. Will I trade my Bitcoin back to Ethereum or bayaan mo muna siya kasi hindi naman ganun ka-significant yung yung price niya or yung percentage na mas mahal si Ethereum. And then some of the other tokens ngayon na pinag-investan ko, pinasukan ko ng pera is si Luna Classic. Ayan, si LUNC. Kaya lang, ayan nga guys, makikita naman ninyo, bumababa siya. Okay? Pero nung mga nakaraan, yung pump na yan, medyo nakasama tayo dyan. Hindi naman sobrang significant din or sobrang laki nung in-invest ko dyan. 5,000 lang naman yata yung pinasok natin dyan. Pero yung 5,000 pesos na yun guys, okay, kahit papano lumago, nanalo naman tayo kasi umangat ng 60% from the time na pumasok tayo nung entry natin. Umangat ng 60+%. So, kahit papano, tumubo tayo ng 3,000 doon sa,
ininvest natin na 5,000. Pero mga nagtatanong, bakit 5,000 lang Chino yung ininvest mo? Mukhang maganda naman pala yung takbuhan niya. Hindi guys, kasi very risky. Very risky itong, para sa akin based on my research, very risky si Terra Classic or si Luncy. Kasi ito yung parang ano niya bagong token ng Luna. Na kung naalala niyo si Luna, yung talagang sobrang lagapak ng todo-todo. Pero nung nakaraan, nag 200%. So, ganun talaga. I mean, pag nandiyan ka sa crypto, unless talagang ginagawa mo siyang trabaho na lahat ng halos ng mga crypto tokens nire-research mo, doon medyo talagang gagandang, lalo na pag mahusay ka mag-technical analysis, professional trader ka na talaga, yan, dyan medyo magiging milyonaryo ka talaga. Pero para sa atin na hindi naman ito yung ano natin, full-time na trader or something Kumbaga, ang dating casual trader ka lang. So, inaaral mo lang ano yung takbo niya, tinitingnan mo like yan sa 4-hour niya, ayan Kung may alam ka dun sa charts, 'di ba yung charting, yung mga double shoulder, mga ganyan-ganyan. May parang medyo nasa consolidation siya. I mean, hindi mo alam kung magbe-breakout ng pataas or baka mag-crash pa. So, hindi natin kontroladong. Ginawa ko dito, pinasok ko lang din yung pinanalo ko, yung 3,000 na pinanalo ko. Part of that, sige, parolyo lang. Manalo, mga kahit ilang daang piso lang, why not? Diba? Pwede na. So, anyway, yun guys, yun yung mga yun yung mga pinamata-mataan ko. And tingnan natin tong DAP Radar guys para makita niyo yung mga play to earn games na mga yung ranking. And magugulat kayo, hindi ko alam guys hindi ko alam kung itong ranking na to ba alam mo yun, kung updated ba to or pinabayaan na ni DAP Radar to. Kasi tingnan nyo guys Splinterland, okay, understandable. Yan, talagang buhay na buhay pa din. Alien Worlds, yes, goods pa din yan. Galing ng Alien Worlds, no? Nawala na halos lahat, nandun pa rin siya. Pancake Swap, yes, of course. Baga, tuloy-tuloy pa rin yan. Farmer's World. Eto guys, hindi ko maintindihan bakit nandito siya sa top 4. Kasi pag nakita ninyo yung chart ni Farmer's World sa Arcor, grabe na, wala na halos value yung tokens niya. Hindi ko alam kung babangon pa yan, pero most likely hindi na. Makikita ninyo din dito, may Upland. Ito, nakikita ko to talaga sa sa Facebook, yung mga sponsored ads niyan And then, Benji Bananas, hindi pa natin nakikita yan. Makikita ninyo guys kung anong network yan dyan OpenSea, yes, of course. May Axie Infinity, and ewan ko kung yung mga players na Axie Infinity is kumikita pa sa ginagawa nila or talagang competition na lang, na laro-laro na lang ang habol nila. Kasi wala na guys, hindi para sa akin hindi na worth it para sa time ko na maglaro ng ganong katagal kasi hindi ka naman kumikita talaga, di ba? So I think Axie Infinity has, or kumbaga na nila yung hype nila noon. Hindi ko alam kung ngayon okay pa. Ito guys, ang inano ko, NFT 11, that's something na nag-invest ako. And I feel na itong project na to guys would be there for the long run. And nakikita ninyo, check out my channel. Ginawan ko ng reviews yan. And I also hosted an AMA session sa kanila to know more about the project and kung ano yung mga plans ng project in the long run. So makikita niyo dyan guys, ito, ang dami nilang updates nitong mga nakaraang araw. So ito guys, check nyo to. Ayan, V2. Mga updates ni NFT 11. Very, very good sila in terms of yung consistency ng mga updates nila. Grabe, talagang, alam mo yun, yung kahit na bear market, tuloy-tuloy yung improvements and all that. Kaya sabi ko, worth it yung meron akong 1,000 tokens na pinurchase sa kanila. And then meron din ako mga NFTs dito sa NFT 11. Kaya lang hindi kasi nakakonect yung Trezor ko, kaya hindi natin makikita. Pero ito yung dashboard nila guys, Yan. So I would highly encourage you guys to check NFT 11 out. I feel na
matutuwa din kayo sa project na to, and hopefully, this is going to be one of the projects na talagang lilipad pagka umangat na yung presyuhan. Ngayon, kasi again guys, we are in a bear market, and halos lahat ng altcoins, halos lahat ng mga tokens ng mga play to earn games and all that, talagang mababa ang presyo. So, kung sa tingin niyo, when you have done your own research and sa tingin niyo itong NFT 11 is one of a good choice, this is actually the best time to decide if you're gonna be purchasing or not. Hindi naman kailangan sobrang laking pera ang i-invest ninyo, pero again, try it out. Let me know in the comment section below what you think about NFT 11. Links to this website will be in the description of the video. And syempre, if you're new to my channel, I hope you would consider subscribing. Click that bell para lagi kang updated when I upload new videos, anything and everything about NFTs. Okay? So, hanggang dito na lang muna. We'll see you on the next, guys. I'm out. Peace!